make disciple, okay, is about making learners, teaching them. Pag ikaw ay nagtuturo, yung tumatanggap po, they're called learners, no? So every learner is commissioned to make learners of others. So pag natuto ka na, it does not stop with you. Kailangan yung natutunan mo, ituro mo rin sa iba. So that the cycle is continuous. Hindi natatapos sa iyo, ay marunong na ako, okay na ako. Hindi po. Pag natuto ka, ituro mo naman yung natutunan mo. Alright? Every learner is commissioned to make learners of others. So the message today is also related to what the leaders, no? We have our primary leaders are doing this year. And we want you to be on board. If the Lord speaks to you, be sensitive to that. Alright? Di ba minsan hinahanap natin, paano kaya ako kakausapin ni Lord? Okay? Mangungusap siya. At pag ninais nyo ang isang bagay, tandaan nyo to, hindi kayo yan. Si Lord yan. Pag ninais nyo na maglingkod sa Kanya, na mag-share ng gospel, or to make disciples, guess what? Ito, linawin nyo sa sarili nyo to ha, hindi kayo yan. Wala sa natural natin, wala sa physical natin na desire gawin yan. Ito ay Diyos na nangungusap sa inyo. So as you hear the message today, if there is any tugging in your heart, any moving, na parang gusto ko yan na, interesado ako dyan, tandaan mo ito, hindi ikaw yan, si Lord yan. And I will give you scripture for that, all right? I will give you scripture for that, but I want you to know that it is the Lord who makes you will things according to His word and do things that are according to His purposes. Okay? Malinaw po ba yun? So any tugging, any leading, any desire, Diyos yan. Hindi kayo yan. Okay? Gusto ko lang po maramdaman nyo rin ang Panginoon. Ay, ganun pala mangusap si Lord. Hindi naman ako, mahihain ako, pero bakit gusto ko yan? Okay, si Lord yan. Inuunahan ko na kayo. Okay? So the title of the message today, are you ready? Is Learners of Grace. Sabihin natin lahat, Learners of Grace. And we'll find this in Matthew 28 verse 18. Ang sabi po dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore. Sabi mo sa katabi mo, go therefore. Go therefore and make disciples. Sabihin natin lahat, make disciples. Make disciples of all the nations. Ang dami nun. Lahat daw ng nasyon. Yan po ang target, no? So, lahat ng nasyon. And sabi dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, baptizing here does not mean yung ilulubog sa tubig. Baptizing is also the word to immerse, no? Tama po yun, ini-immerse, kaya nilulubog kayo sa tubig. Pero at the same time, ibig sabihin po, ilubog kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Meaning to say, ilubog kayo sa katuruan patungkol sa Ama. Ilubog kayo patungkol kay Kristo. Ilubog kayo patungkol sa Holy Spirit. Yan po ang pinakatema nito, no? Teaching them. Teaching them. Sabihin natin lahat, teaching them. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, tignan mo, yun po ibig sabihin ng lo, and lo, tignan mo, I am with you always, even to the end of the age. So, this includes us. Kasama po tayo kasi hindi pa ho nagtatapos ang age. Tama po ba? So, hanggang matapos ang panahon, kasama natin si Lord sa paggawa nito. And everybody says, Amen. So, Matthew 28:18-20, this has been called the Great Commission. Sabihin natin lahat, Great Commission. Alright? And this is His message just before He ascended to heaven. So, namatay ang ating Panginoon, nabuhay muli, He resurrected, and just before He ascended, bago siya umakyat patungong langit, ito po ang kanyang huling bilin. At alam nyo naman, pag umaalis sa isang tao,
Right? Nagbibili yan sa pamilya, di ba? Oh, yung tubig ha, laging patay. Oh, yung kuryente, ganito. Oh, ito ang pera, pangbayad ng ganyan. Alam nating lahat na napaka-importante ang huling bilin bago umalis ang isang tao. Amen po ba? At dapat natin tandaan yon. Right? And actually, they were gathered in one place so that Jesus can be able to declare that one message. What is that? Matthew 28:18, which is go and make disciples. So ito po yung Great Commission. Sabihin natin ulit, Great Commission. Now what is the meaning of commission? Ang ibig sabihin po ng commission, hindi po yung komisyon sa kita. Hindi po yan. Ito po, commission is the act of granting official authority. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka na ng authority, binigyan ka ng otoridad ng ating Panginoon, or responsibility. Binigyan ka na isang responsibility. And who was he talking to? He was talking to disciples. Alright? Yung mga naniniwala sa kanya, yun po ang kanyang kausap. Alright? And he was committing to them, he was giving them an authority and a responsibility bago siya bumalik sa ating Ama. Alright? So napaka-importante po ito. At hanggang kailan po ang usapan dito, ang pinag-uusapang time? Until the end of the age. Nag-end na po ba ang age? Hindi pa. So kasama pa po tayo dito. Alright? And ang maganda po doon, pakitandaan po, kasama natin siya sa kanyang pinagagawa. Amen po ba? So, tayo po ay binigyan ng mission or assignment, no? And you can do it personally, of course. You can, baka nagdi-disciple na kayo on your own, but I would like to invite you to be part of the community, to be part of our church, FCI, as we make disciples. Sabi mo ulit sa katabi mo, make disciples. So, sa akin po, sali na. Iniimbitahan po namin kayong lahat na sumali po, get on board as we make disciples. I know you can do that personally and you're allowed to do that personally. Baka gusto nyo sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo, sa anak nyo, go ahead, do that. But we're also doing something here in the church. And we can do it together. Mas masaya po, magkakasama po tayo. And we can learn from each other. Kaya po, iniimbitahan ko po ang lahat to go and make disciples. Okay? So, ang disciple po, make disciple, okay, is about making learners, teaching them. Pag ikaw ay nagtuturo, yung tumatanggap po, they're called learners, no? So every learner is commissioned to make learners of others. So pag natuto ka na, it does not stop with you. Kailangan yung natutunan mo, ituro mo rin sa iba. So that the cycle is continuous. Hindi natatapos sa iyo, ay marunong na ako, okay na ako. Hindi po. Pag natuto ka, ituro mo naman yung natutunan mo. Alright? Every learner is commissioned to make learners of others. You are authorized. Sabi mo ulit sa katabi mo, you are authorized. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. Okay? And you are sent to do this. Okay? You are all sent. Paano ba nila maririnig ang magandang balita kung wala nagpapadala sa kanila? Pinadadala natin kayo sa kanila. Amen? So ito pong Great Commission natin. Sana po wag maging great omission. Di ba? Yung commit, ang kabaliktaran ay omit. No? Sa iba po ay nagiging great omission po. Yung bang pagdating sa kanila, ay natuto na ako, okay na ako. Hindi na nila ipinapasa sa iba. No? Parang natapos na lang sa kanila yung natutunan nila. Hindi po. Kaya po kayo may natutunan, para yung natutunan nyo patungkol sa Panginoon, i-share nyo naman sa iba. So that yung shinera nyo, mag-share din sa iba. Amen po ba? So let this not be the great omission. Rather, let this be a great commission for all of us. Okay? And sa totoo lang naman po, napakadali lang po to make disciples. Sa totoo lang po, bawat isa sa inyo, meron kayong disipulo. Lahat ng nanay, lahat ng tatay, taas ang kamay nyo. Ang mga disipulo nyo, mga anak nyo. Hindi ba tinuturuan niya yan kung paano tamang pag-upo, paano pagsalita sa magulang, paano
mag-ayos ng sariling gamit. Amen po ba? Tinuturuan nyo sila. You are making disciples because making disciples means you teach and you make learners. So natututo po ba mga anak natin? You already made disciples. So huwag nyo sasabihin, ay pastora, hindi ko kaya yan. Talaga no, pastora, yung make disciples, sinubukan ko na, hindi ko talaga kaya. Magtuturo lang kayo. Para yung tinuruan nyo, magtuturo din. Okay? Anybody can do that. Even a child. Aalala ko noon, high school kami. High school ko pala, nagdi-disciple na ako. Alam niyo kung saan? Sa makeup. Tinuturuan ko silang paano maglagay ng kilay at ng eyeliner. Maski bata ka, pwede ka magturo. Alright? Wala po tong age limit. Everybody is welcome to join. All board. Come on board sa ating pong pagdi-disciple, no? So, you can do that with your friends, with your workmates, employees. Amen po ba? Lahat ng mga employees dito, o may-ari ng isang negosyo, tinuturuan nyo muna ang inyong mga employees. Tama ba ako? Lahat ng employers pala, tinuturuan nyo yung mga employees nyo. Di ba? O, ito ang tamang pagbuhos, ha? O, ito ang tamang pagbalot niyan. Alright? So, we are making disciples. But this time, focused on Jesus. Focus on God the Father. Focus on the gospel of grace. Iibahin lang po natin ang tinuturo natin. Okay? Sabihin ko pa sa inyo, sa social media ngayon, sino dito may fina-follow? Fina-follow? Umamin kayo, may fina-follow kayo, di ba? Sino fina-follow nyo? Si Rica Perelejo, ano ba pangalan nun? Sino ba mga fina-follow? Ako, fina-follow ko sa Tete Lestay. O, sino nagpa-follow kay Tete Lestay? O, di ba? So, you follow these people that you want to learn from. Pero minsan may fina-follow din kayo, nagpapatawa lang. Di ba? May fina-follow kayo na politician o kaya isang comedian. And guess what? You're learning. Not only are you following, you learn from them. So sana lang piliin nyo yung fina-follow nyo, di ba? Kasi lalabas sa screen nyo. So everybody can really make disciples. Napakadali lang po niyan. So, this time, it is God-focused. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? So, sabihin natin ulit, make disciples. This is the Greek word, hindi ko alam ang pronunciation, mateteo, parang ganyan. Mateteo, o mateteu, means to teach. So, magtuturo ka. Pero habang nagtuturo ka, you make learners as well. So, it's not enough you teach. Importante, may natututunan sila. That's why I want to prefer the word make learners. Kasi may nagtuturo pero hindi naman walang natututunan. Mas maganda you make learners out of them. Ibig sabihin, may natututunan po yung mga tao. So gawin natin silang mag-aaral. Ayan. Malinaw po ba yun? Gawin natin silang mag-aaral. Ibabad o i-immerse natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Mean to say, let them get to know the Father. Right? Let them get to know the Lord Jesus Christ. Let them get to know the Holy Spirit. Sino ba ang Holy Spirit? Okay? And don't you worry, if you need training for that, may sagot na po kami para sa inyo. Okay? And then number 2, ituro nyo ang kinommand o ang tinuro ni Jesus. Yan po ang pagiging influencer natin. Sabihin natin lahat, I'm an influencer. Pero this time, patungkol po sa ating Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo pwede maging influencer. Amen. Parang hindi kayo excited. Influencer tayo lahat. Amen. Alright. So, making disciples, balik tayo kay Jesus, is one of the things that Jesus did. Marami po siya kasing ginawa. He made miracles, He did a lot of things, but ito po, isa sa binigyan niya ng importance. In his 3.5 years, nagsimula po siya nung 30 siya. And for 3.5 years, he focused on his disciples. No? He taught his disciples. Hindi lang sila basta laging kumakain, hindi lang sila laging nagbo-voting, pero tinuruan niya ang mga disciples. Who else? Sino pa ba tinuruan niya? He's making learners out of them. The multitude.
Sa multitude, magkakasama po ang believers at saka unbelievers. Okay? So, again, we can always make disciples of any person that you know. Okay? So, napapanahon na po ito. Sabi mo nga sa katabi mo, napapanahon na. Maging influencer ka na. Okay? But this time of the Lord Jesus Christ. Amen? Proclaim natin ang ating Panginoon. Okay? So, ang dami pong influencers ngayon, tama po ba, na kung ano-ano lang. Kung ano-ano lang. Minsan, nag-aayos lang sila ng cabinet nila, pinapakita nila yon. Nagluluto lang sila, pinapakita nila. At ang daming sumusunod. Napakadaming sumusunod. Pero ito po, gagawin natin, napaka makabuluhan. Amen po ba? It can make a difference in one person's life or in all your followers' life. Alam niyo po si Tete Lestay na umpisahan ko siya eh. Kakaunti pa lang ang mga ano niyan eh. Kilala niyo si Tete Lestay? Ano pangalan niya? Si King, no? So, kakaunti pa lang ang kanyang followers noon, pero tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy. Actually, yung mga una niya mga teaching, may sablay pa dati. Okay? But as he continued, alright, dumami ng dumami, nasa milyon na siya ngayon, di ba? Alright? Marami na po siyang followers, no? So, I'm not limiting you. Baka as I am speaking today, gusto niyo po i-activate yung mga TikTok niyo or inyong mga Facebook ay magamit po for the purposes of God to make them know Jesus, our Father, and the Holy Spirit. Go ahead. Let the Holy Spirit lead you, no? Because this is what we want. This is what the Lord is commanding us to do. Okay? So, si Jesus po, after demonstrating for 3.5 years to His own disciples, ang sabi niya sa kanya, make disciples. Yung ginawa ko sa inyo, gawin nyo rin sa iba. Amen? So He commanded them to make learners. Gumawa kayo ng mga mag-aaral. Yung may mga tututunan sila sa mga tinuturo nyo. Okay? And yung pong mahirap na part, kasi pag nakikita natin yung mga disciples, ba't parang may echo ako? No? Ba't parang ako may echo? Okay. So, pag nakikita kasi natin yung mga disciples, parang nahirapan sila sa buhay nila. Alam nyo, sila lang yon. Huwag nyo isipin na mahirap ang pag-make ng disciples. Of course, we saw the disciples, they were persecuted, they were stoned, no? Hinahabol sila ng mga Pharisees. But sila lang po yun. Sa mga nag-share ngayon ng word, sino dito ang hinabol na ng kutsilyo? Lalo na sa Pilipinas, walang hahabol sa inyo. Okay? Siguro may matatawa. Yun ang pinakamasakit na mangyayari sa inyo. Hiyang-hiya naman si Paul. Di ba? Si Paul, binato hanggang mamatay, di ba? Bumalik nga lang siya. Pero siguro tawa lang ang pinakamasakit na gagawin nila sa atin. O kaya pag-uusapan ka lang. Yun lang. Hindi tatama sa balat mo yun. Alright? But the disciples, they went through all the persecution. No? Hinati katawan nila, pinatay sila. Alright? Pero tayo, wala na pong ganun. Lalo na sa bansa po natin. So take good advantage of that. Okay? Yung kahihiyan na yon ay wala po, hindi tatama sa balat natin. Okay? So, it's actually very easy in our country to make disciples. Alright? And since tayo po ay nasa New Covenant, ang messages po natin, general po ito ha, pero kung ano yung tinuturo natin dito sa church, yun din po ituturo natin. So, i-summarize ko lang in 3. Number 1, grace gospel. Alright? Tungkol to sa biyaya ng Diyos sa ating lahat. Anything about that, you can share and teach to people. Number 2, our unity and identity in Christ. Diyan po, umiikot ang ating mensahe. That we are complete in Christ. Amen po ba? That we have been highly favored by God. Yan po ang identity natin. Anything under that, you may teach. What else? The empowerment of the Holy Spirit. That we have the fruits of the Holy Spirit, that you have the gifts of the Holy Spirit, yan po, pwede nating ituro. No? So marami po tayong pwedeng i-share. Hindi ho kayo mauubusan ng content.
Amen. And my speaking your language, hindi ko kayo mauubusan ng content. Sangkatutak yan. Matatapos ng panahon, hindi pa ubos ang Bible. Alright? Napakadami pong isi-share yan. Okay? And in the Bible, although hindi nyo makikita yung word sa New Covenant na make disciples na paulit-ulit, kasi may nagsasabi niya, hindi naman binabanggit na sa Bible yan. Okay? But Paul practiced it. Kilala natin si Paul. Si Paul is assigned to the Gentiles, but not only to us, to the Jews as well. Okay? Pero si Paul, he also had disciples. Papatunayan ko po sa inyo. Yung disciple po niya, na 12, galing po yun kay John the Baptist. Alam po natin namatay si John the Baptist, tama? So nung namatay si John the Baptist, meron pong 12 na mga believers, alright, na na-meet po ni Paul at yun po ay naging disciples niya. He actually trained them for many years in the school of Tyrannus. 5 hours a day. No? 5 hours a day ang training nila. Tayo nga, once a week lang tayo magta-train, pero sila every day. From 11 in the morning, most likely daw po, hanggang alas 4 ng hapon. Every day yan for 2 years, they had their training sa School of Tyrannus. Let me read to you the scripture. Acts 19, 7-10. Now the men were about 12 in all. Ito po yung 12. And he, Paul, went into the synagogue, ito po yung parang church ng mga Hudyo, and spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. But when some were hardened, yung iba pong nakikinig, they were hardened in heart and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed. Ayaw niya na magsalita sa synagogue. Alright? He departed from them and withdrew the disciples. Meaning to say, sinama niya yung mga disciples niya, no? Reasoning daily in the school of Tyrannus. And this continued for 2 years. Okay? Tayo po, mag-school of leaders, pipilitin po natin 6 months lang kung gusto nyo po magpa-train. So that all who dwelt in Asia, now this is not Asia, Singapore, Philippines, China, hindi po. Asia in Turkey, okay? Somewhere there. All, sabihin natin lahat all. Dahil sa ginawa nilang ganon, na nag-train sila at patuloy siyang nag-make learners, he made disciples. All who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Hindi naman sinabing na sila po yung na-born again lahat. Pero lahat nakapakinig ng salita ng Diyos dahil po sa ginagawa nilang making disciples. Sabihin natin ulit, make disciples. Lakas ulit natin, make disciples. 2 years lang yun, 2 years lang that Paul continued to make disciples and all of Asia was able to hear the word of the Lord Jesus. Powerful. 2 years. 2 years lang. Lahat nakapakinig. Bakit? Kasi yung nakikinig sa kanya, they were disciples, they were learners. Pero yung napakinggan nila, tinuro din nila sa iba. They also made learners of others. Amen po? Nakukuha po ba natin? So you pass it on. Whatever you learn, you pass it on to other people. Okay? So si Paul also had a disciple named Timothy. So maski hindi nyo nakikita yung word na disciple in the New Covenant, okay, but he practiced it. At isa pa dito ay si Timothy. Andiyan pa si Titus na naging disciple. Sino pa ba marami siya naging disciple, no? So si Silas nakasama rin niya. Okay? So 2 Timothy 2:2, ito po ang bilin ni Paul kay Timothy who was also a pastor, a very young pastor. Ang sabi ni Paul sa kanya, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit. Sabihin natin lahat, commit. Ito po yung word na commission.
i-assign mo rin sa kanila, bigyan nyo rin na authority, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Okay? So from Paul to Timothy, magtuturo siya at yung tinuruan niya magtuturo din. 4 na salin po yan. Paul, Timothy, yung tinuruan at magtuturo din. 4, sabi nga namin dati, 4 dapat. 4 na salin po yan. From you, 4 na salin. Okay? So, nakikita po natin that Paul practiced making disciples. He made learners of people. Amen po ba? Nakikita po ba natin? Amen? And that is why I'm doing this to you. I'm compelled to do this. All right? That we are to make disciples. Okay? And as a believer, are you a believer? You are part of the body of Christ, and together with other believers, you naturally participate in this. So maybe you're doing that already at home, no? Sa anak nyo, sa kapitbahay nyo, sa asawa nyo, maybe you're doing it already. That's good. You're already making disciples. Congratulations. Amen. So yung inutos ni Jesus, nagagawa nyo na. Okay? But we can do this together also as a church. Right? So we are in the mission of sharing the love and truth of Jesus with others. Ang tawag po dyan, Great Commission. Okay? So Great Commission in making disciples, let me tell you, ito kailangan nyo maintindihan, is not about feeling pressured to fulfill a specific task. Hindi ko po kayo pinapressure. Pinapaalam ko lang sa inyo ang sinabi ni Jesus. And if the Lord Jesus would urge you, if the Holy Spirit will speak to you and say, gusto ko yan, Pastora, gusto ko yan, gusto ko makasali dyan. Ito sabihin ko sa inyo, si Lord yan. I want you to acknowledge that. Pero kung ikaw nandito ngayon, nakikinig ka, sabi mo, hindi yan para sa akin ngayon. Okay? I respect that. I really do. Because there is a time and place for everything. Maybe you're not in that place yet. But if there is an urging within you, let me tell you, that is the Lord. Please acknowledge that. Okay? Kasi madami nagtatanong, nangungusap ba sa akin si Lord? Nangungusap ba ngayon si Lord? Gusto mo bang mag-disciple? Gusto mo bang matutunan yan? Si Lord yan. Nililinaw ko lang po sa inyo. Papakita ko po sa scripture maya-maya, no? But I want you not to be pressured because it is the Lord who makes you will things. Ulitin ko. It is the Lord who makes you will things and do things. So if you're not being, if you don't have a will for it, you don't have a desire for it, fine, no problem. Because hindi mo pa siguro panahon. And we respect that. But I do believe na meron dito, gusto ko yan, Pastora, yan yung iniintay ko. Okay? Then that's the Lord speaking to you, leading you to be part of this. So it's not to be pressured. I'm not pressuring anyone to join. I'm inviting you to join. No pressure, di ba? Instead, it is in knowing you are authorized. Gusto ko lang malaman nyo, whether you join in or not, you have been given authority. Authorized na kayo. Na ano? Mag-share ng gospel. Ano? Na mag-teach to make disciples. Amen? Nakuha po ba natin? Because I don't want you coming in kasi na-pressure lang kayo. Ay, kasi ginagawa nila, ako rin gagawin ko na nga rin. Huwag po ganon. Okay? So you are authorized by Jesus, and then you live out your identity in Christ, allowing His Spirit to work through you and in your daily interaction, being prepared at all times. Okay? At tandaan nyo po, pag nag-go na kayo, yes, I'm in, Pastora, tandaan nyo po, ito po ay parang farmer ka. Alam niyo po yung the parable of the farmer? Hahasik ba tawag doon? Hasik? Maghahasik ka ng seeds, and there are the good ground, the thorny ground, the rocky ground, and merong on the wayside. Mean to say, merong hindi tatanggap,
Merong tatanggap, sobrang excited, pero kakalimutan ka afterwards. Meron ding thorny, hindi mo rin magpapatuloy kasi na-choke up siya sa, sa mga pangyayari sa buhay niya. Pero meron ding good ground. Okay? I'm giving you the reality of this. Tapos may panahon yan na involve. Hindi yung pagka-share mo ngayon, tinanggap na kagad. Okay? Minsan, ang tagal. Nag-uusap nga kami ni Sister Nanet. Kilala natin Sister Nanet. Siya yung department head natin sa children. Sa matagal na panahon po, ang tagal na namin nag-DVBS sa maraming lugar. Ang tagal-tagal na. To the point, taon-taon po yun to the point, nilapitan na ako ni Sister Nanet, Pastora, ang tagal na natin nagdi-DVBS. Ba't hanggang ngayon parang wala tayong harvest? Parang wala bumabalik papuntang church. Sabi ko, di ba, Sister Nanet, basta gawin lang natin yung part natin, tayo yung nag-sow ng seed. Ngayon, kung mag-grow at may nagdilig na iba at sa ibang church na punta, fine, no problem. At least nagawa natin yung part natin, nakapag-sow tayo ng seed. Ang nakakatuwa po ito, nag-meet kami ng mga outreach leaders. So natapos kami sa usapan namin, Sister Namet yan, years ago. And then nag-usap kami just a week ago with our outreach barangay teachers. Okay? Hindi lahat pero ang kasama namin doon, Sister April, of course, Sister Nanet, and then, puro kabataan na. Okay? Parang 5 yata sila nun. And as I was interviewing them, I found out na sila pala, mga 15 years old, 20 years old, sila po pala ay bunga ng DVBS. Bunga ng mga Bible study na ginawa ni Sister Nanet noon. Okay? Bakit ang tagal? Itong sagot, inintay pa naming lumaki. Maging 15 years old, maging 20 years old. And now, sila na mismo nagtuturo sa outreaches natin sa barangay. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, kung gusto nyong bunga, malakamatis lang. Mabilis lang yan, mga 1 week, 2 weeks, pwede na. Pero pag mangga gusto nyo, yung masarap na prutas, langka, avocado. Amen! Medyo maghihintay ka ng 10 years, 15 years, bago mamunga yan ng tuloy-tuloy. Amen po ba? So I'm telling you this so that you will not be disappointed. No? Hasik lang ng hasik. Sabi nga ni Lord, may good ground. Pero meron ding, that's actually one-fourth. No? 1/4 yung good ground. Kasi yung iba thorny, rocky, at on the wayside. Okay? So, minsan wala nangyayari, pero what a difference you made in those people's lives na tinanggap ang salita ng Diyos. Amen po ba? Life-changing. Come on, let's bless the Lord. Amen. At itong mga teachers natin, sila nagtuturo ngayon ng mga kabataan. Nakaka-bless po, no? Na ganun po ang pangyayari sa kanila. So, praise God, meron pong bunga. Hindi lang kagad natin nakikita yan. Okay? So, it's like, when we become an influencer, amen, nakukuha niyo ibig sabihin, influencer or discipler, it's about sharing the joy and the love that you have experienced from Jesus. I-share nyo lang po sa tao. No? It's just like, sino dito mahilig sa kanta? Mga songs, mahilig kumanta? Yung memorize yung mga kanta, di ba? Pag may nagustuhan kayong kanta, sabihin mo sa kaibigan, uy, pakinggan mo to. Papadala mo kagad yung YouTube. Minsan kinakanta mo pa sa kanya, hindi ganito yung kanta, Tapos kakantahin mo, saan layo naman ng tono. Ay, hindi ko makuha yan, yung pala iba yung tono mo. Anyway, di ba? Minsan nangyayari yun And maski hindi mahilig sa'yo yung kanta, di ba? Mahilig ka pa rin sa kanta, may mga ganon. It's just like sharing a song that you get so much joy and, calmness or whatever it produces in you na gusto mo lang i-share sa iba. So, in the body of Christ, tandaan nyo, you're not alone. Marami pong gumagawa nito. At kung papayag kayo, I am inviting you. We are doing this in the church. We are making disciples. And we want you to go out and share the love of Christ. Share what He has done for you. Amen? Yun lang naman po i-share nyo. Hindi po technical. No? Hindi po very technical to. And our part is just to sow the seed or maaring ikaw na yung nagdidilig. No? And tandaan natin, it is God who gives the growth. Okay?
Hindi tayo magpapabuhay doon. It is God who gives the growth. Naalala ko yung ka-classmate ko nung college. Nag-share ako sa kanya. Minsan lang ako mag-share no kasi mahina pa loob ko. So nag-share ako sa kanya. Share ako si Jesus, ganyan-ganyan kasi best friend ko siya. Tapos nagkahiwalay na kami after college. Nagkita kami 15 years. Nasa Australia na siya. Nagkita kami, bumalik siya dito sa Pilipinas. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, born again na ako. Sabi niya ganyan. At ito na, nagpunta ako sa church na to, ganyan. Sabi ko, talaga, naku, thank you Lord. Sabi ko ganyan. Buti naman, sabi ko gano'n. Kasi di ba, nag-share ako sa iyo dati. Sabi niya sa akin, ha? Nag-share ka ba sa akin? Hindi niya naalala na nag-share ako sa kanya. Lahat ng kaba nasa akin noon, pero nakapag-share ako sa kanya. Pero siguro, wala. Hindi niya lang sineryoso nung time na yon. Pero nakapag-share ako ng word. At yung buto na yon, watch out, yung buto na yon was very powerful. It may have taken 15 years bago may nagdilig, pero may nangyari. Buhay ang salita ng Diyos. Amen? Come on, bless the Lord. So praise God. So do not see the Word of God as something wala lang na ibato mo lang. Hindi. Buhay po yan. And it is powerful. It is alive. And when you sow that seed into a person's life, malay mo, iba ang magdilig. Okay? And praise God sa mga magdidilig. Patatandaan natin, it is God who gives the growth. Amen po ba? Okay, so this is the scripture I wanted to tell you, Philippians 2:13. Philippians 2:13, kung ngayon po nadadama nyo, may nangungusap sa inyo, I don't know kung paano mangusap sa inyo si Lord. Kung may nangungusap sa inyo, yes, I want that. Gusto ko niyan, gusto ko matrain para dyan, gusto ko sumali sa gagawin ng church. Well, let me tell you, that is God. Gusto niyo malaman paano kayo kinakausap ni Lord? Yan, kinakausap kayo ngayon. Bakit? Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, yung word na to will, ninanais mo na. Ninanais mo na, yes, I want that. Narinig ko yung salita ng Diyos and I want that. Gusto ko maging influencer for Jesus. Gusto ko mag-make ng disciples. I want to make learners. That is God speaking to you. Making you will it and then later on, do it. Kung hindi nyo pa nagagawa. It is God doing that. Why? For His pleasure. God is pleased with that. So if you are the one of those, mamaya po, paglabas nyo, meron po tayong SOL registration if you want to be part of the SOL. Alright, that is not the goal, but if you want more training, we have our SOL School of Leaders. It's going to be good for 6 months only. Iiksian po natin. And what else? It's pegged on a Wednesday, right? Wednesday. But of course, alam namin yung iba, hindi pasok ang schedule nyo. That will be 6 o'clock, 6 or 7? 6? 6 o'clock in the evening to 7 o'clock. Okay? So of course, alam namin hindi lahat kayo pasok dyan. May iba namang alternative. So meron din pong faith group wherein you can learn from the leader. And then meron ding making disciples by groups or by one-on-one. So we could have all that. So, but then again, I want you to know, if you are interested, let us know and we will involve you in this. Okay? So again, pwede po social media nyo gawin yan. Good. Individually, pwede nyo rin gawin inviting some friends here in church. Okay? Invite them to church. That is a good way of making disciples. And number 3, through our grace discipleship, no? Which involves faith group, disciple one-on-one, and SOL. Yun po ang meron tayo. Okay? So once you are hearing this, I know you are hearing the words of God. It is now God who wills that in you, and later on you will be able to do it. How? Through God, because He is the one working in you. Amen po ba? Amen. Tayo lang po ang katawan. Si Kristo ang gumagana sa atin.
Ang Diyos mismo ang nagpapa-will sa atin, nagpapanais sa atin na gawin itong mga bagay na ito. Okay? Kaya alam nyo, in the end, tanggal po ang kayabangan natin dito eh. Bakit? Si Lord naman to eh. And then you will say, it is Christ living in me. Wala sa naturalesa ko yung gusto maging ganyan, pero Christ is leading me to do this. Okay? Tanggal po yung I and me complex dito. Because now we realize it is really God making us desire things. It is God who is making us do things because it is Christ who lives in me. It's no longer I. It is Christ in me. Amen po ba? So rest in the identity that we have in Christ and express that love and grace of Christ, all right, to other people. Okay? At makikita nila yung pag-asa. They will be able to draw out the hope that you have as you share the gospel with them. And let me remind you again, you are authorized by Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, you are authorized by Jesus. Kompleto ka na. Okay? Kompleto ka na, authorized ka na, and you have an assignment, right? This is a collective mission that we have as the body of Christ, and this should not be a burden. No burden. Kung hindi pa nyo panahon, then wag. Diba? Alam ko naman, naiintindihan ko merong perfect timing ang Panginoon dyan. But if you are being stirred up right now in the inside of you, then God is speaking to you. You are fully equipped and empowered by God. So, ito na po yung last part. How will we do it as FCI? Okay, number 1, live your life in front of people. Share the gospel to them if they are not yet believers. Number 2, whatever grace gift you have, gamitin nyo lang po. Hindi mo kailangan magturo na matitinding preaching. Alright? Kung ikaw ay giver, then through your giving, you share the gospel. Alright? Through your encouragement, you can encourage people and share the gospel. Hindi kailangan hard teaching. Tandaan nyo, you don't need to be perfect in your verses. Ako nga, hindi ko kabisado mga verses. Alright? But I just have this love of Jesus inside me. I'm just so excited to share Him. Yun lang meron ako. For the verses, I refer to the Bible. Okay? It's not about having everything perfect. Naku, pastora, hindi ko pa nga kabisado yung story ni Noah eh. Okay lang yan. Okay? Alam ko yung mga teachers din dito, mga nag-share din dati, mali pa yung storya natin. Okay lang yan. Okay? Mga minor details lang yan. Ang wag lang po mako-confuse yung mga patungkol sa grace gospel. Patungkol kung sino sa Ama, ang ating Panginoong Jesus, at ang Holy Spirit. Doon lang po tayo. Kaya kung kailangan nyo ng training, we have School of Leaders. If you feel na gusto ko yung pastora, kaya lang parang hindi ko pa masyado alam yung paano ba tumayo, paano ba tungkol sa Holy Spirit, we have the School of Leaders. That's why ini-invite ko kayo for that. Okay? So whatever grace gift you have, use them to serve people, and their eyes will be opened for possible grace discipleship. Okay? Number 3, the invitation. Tinatawag natin to the invitation. So una, kayo muna ini-invite ko. You are invited to be grace disciples, each one of you. And you can also invite others. Invite others too, no? Open po to all to join the grace discipleship. Number 4, okay? So once na-invite nyo na, katulad ng kapitbahay nyo, kaibigan nyo, okay, meet them sa faith group, sa coffee shop, or dito sa church. Pinakamadali na po sa church. Wala kayong gastos. Okay? Just invite them to hear the Word of God. And then number 5, kung sila po ay nag-agree na sa inyo na maging disciple nyo, alright? We have what we call the presentation. You present them. So last, 2 weeks ago ba yun? 2 weeks ago, we presented our disciples. Nag-umpisa po kami sa primary. So yung mga primary leaders, may mga disciples, and we presented them. Okay? The next presentation will be August and then November. And then number 6, ito na nga po, kung feeling nyo, kulang pa ako, pastora, parang hindi ko pa kaya, pero gusto ko naman. We offer SOL or School of Leaders for equipping of leaders, kung gusto nyo po. And at the lobby, you can sign up
or ask questions from Sister Sally. Number 7, once they are disciples or learners already, you have achieved the mission. So nakikita mo, nag-a-attend na ng service palagi. O kaya naman, nag-enroll na sa SOL at natapos niya na yung SOL. Mission achieve. Hanap ka naman ng ibang i-disciple. So ang part mo is to just make them learners. That's your part. That's all that you need to do. Pero pag naging learner na sila, natututo na sila, at sila yung nagsishare na rin sa iba, tapos na ang mission nyo sa kanila, iba naman. Okay? Number 8, the affirmation. This is what we call the affirmation. This is their graduation. So kung sila po ay nakita ng faith group leader nila or leader nila, ay pwede na tutumayo, kaya niya na mag-share. Okay? Then, graduate na po siya or na-finish niya ang SOL. Okay? And last step, number 9, is what we call the duplication. Yung mga naturuan natin, sila naman po, gagawin nila from steps 1 to 9. Meaning to say, mag-i-invite ulit sila, and then they will make learners of others. I-duplicate nila yung ginawa sa kanila. So, just like what Paul said, teach faithful people to teach others as well. Okay? So, malinaw po ba yon? And let me tell you, what a blessing you are to other people who will be able to learn so much galing sa inyo na matagal nang nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Brother Bob, can we have that? No? So I know marami pa kayong questions, but this can be answered through our SOL and sa darating nating August, tama? August na ka-faith. Please join us there. But if you are already willing, meron na pong leading ni Lord. Hindi nyo lang alam paano gagawin, magpalista lang po kayo, and if it is needed, we will have an orientation for this. Okay? And before we end the message, can I ask those people na meron nang nagdi-disciple sa inyo na tumayo? Everyone na may disciple na, may nagdi-disciple na sa akin, may nagtuturo sa akin, can you please stand up? Ayan, lahat kayo. Meron na kayo, di ba? Okay. May nagdi-disciple sa inyo. Yung hindi kayo sigurado, parang wala naman nagdi-disciple sa akin, pastora. Parang wala akong leader. Wala akong leader. Upo lang kayo. Ayan. So, ang tatayo lang yung may nagdi-disciple na sa inyo. Sigurado kayo, may leader ako, si sister ganto o si brother ganyan. Okay. Ayan. So, leaders, okay, continue to make disciples. Ibig sabihin, natututo kayo ngayon, okay, natututo kayo ngayon, continue to make disciples. Make learners of other people. Okay? Now, tingnan niyo po yung mga nakaupo. Leaders na nakatayo, tingnan niyo po yung mga nakaupo. Ayan. Gusto niyo maghanap ng sino ang i-make kong disciple? Lahat na nakaupo, wala pa silang leader. And you can make disciples of them. Ayan po. So, pakipicturan, pakiselfie. Ayan ang mga taong pwede nyong isama sa grupo nyo. Okay? Have someone to have a leader over them. Teach them. And then so that they will also do the same thing for others. Okay? Nakuha po ba natin? Kuha po natin mga leaders, picturean nyo na yan. Ayan po ang inyong mga prospect. Ayan po, kita-kita nyo na kung sino po ang wala pang mga leaders. Okay? And tandaan nyo po to, we can make a difference in people's lives. Sige po, pwede na kayo maupo. We can make a difference in people's lives. Lives will be changed. Lives whose eyes are open to Jesus. I-immerse lang natin sila patungkol sa Ama, sa Anak, at sa Holy Spirit. And what a blessing you will become. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang buhay natin, hindi lang pangtahanan, kundi para sa kaharian ng Diyos. And this is what the Lord Jesus is telling us. Today, we can make a difference in somebody's life. And lastly, Colossians 3:23. Basahin natin to sabay-sabay. Ready and go. Whatever you do, work at it with all your heart
as working for the Lord, not for human masters. Please, do not do this for me. Do not do this for your leader. Do this for the Lord. Not para sa tao. Wala kayong makukuha sa tao. Okay? But do it as unto the Lord. Amen po ba? Malinaw po ba yun?